Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Luna sapagkat siya po ay nagkaroon ng gain na 56%. Yan, almost forgotten Terra Labs. Yan, halos nakalimutan na ng karamihan ang Terraform Labs. Marami po kasing dati ay maraming naka-invest dito. Pinagkakaguluhan ng crypto community ang Terraform Labs noon. Pero nung nagkaroon ito ng issue, nagkaroon ng collapse, ay dyan po unti-unti nawalan ng tiwala yung karamihan ng mga investors, mga crypto investors at umalis po sila at yan, hindi na sila lumingon pa or hindi na nila binalikan ang Terraform Labs. Yan, pero may mga natira pa rin naman na mga talagang sumusuporta sa kanila. Kaya yan, nakikita naman po natin na ngayon ay mukhang nakakabangon na sila. Ayan, nagkaroon si Luna ng gain na 56%. Kaya yan. At yan, with new accusation. Ayan, bounces back with new accusation. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, the price of Terra Luna has gained 52% in the past 7 days amid ongoing efforts to resuscitate the blockchain ecosystem. Ayan, mukhang parang namatay yung pagkakasabi dito ay parang namatay yung blockchain ecosystem nila. Tapos resuscitate nila. Ayan, resuscitate. Yung parang tao na parang nawalan ng hinga ay ayan, bubuhayin mo siya, i-resuscitate mo siya para mabuhay. Kaya ayan, parang ganyan yung pagkakasabi dito sa blockchain ecosystem ng Terra Luna. Pero ayan, parang nabuhay nga siya kasi nagkaroon siya ng gain na 52%. Kaya yan, controversial blockchain project Terra is back in the spotlight as developers struggle to rebuild from the ashes of its ruins. Ayan, talagang nahirapan yung mga developers na muling buhayin ang blockchain ng Terra Labs. Ayan, for newcomers, the once multi-billion-dollar Terra ecosystem was at the heart of the 2022 crypto market decline after its native token Luna and stable UST collapsed in a remarkable turn of events. Ayan, natutukan ko po yung balita na ito. Pero sa mga panahong ito ay wala pa ako dito sa YouTube. Ayan, isa lamang po akong viewer, ayan, subscriber na nanonood kay online raketero. Ayan, siya po yung pinapanood ko. Ayan, ayan, naabutan ko po ito. Ayan, at talagang tinutukan ko yung pangyayari na ito. Ayan, alam ko lahat yung mga nangyari dito, na panood ko yung mga biktima rito. Ayan, sa collapse. Ayan, ang daming mga nag-iyakan dito. Ayan, meron pa yung binenta niya, yung lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang mga properties, binenta niya. Tapos yung kanyang ayan, napagbentahan dito ay binili niya ng Terra Luna na token. Yan, binenta niya kasi mabilis talagang kumita. Marami talagang kumikita rito. Kaya tuloy-tuloy lamang, pataas ng pataas yung kinikita nila. Kaya ang sarap talaga ng nailalabas nilang kita rito. Kaya ang daming masaya. Pero biglang isang araw ay nagulat na lamang ang lahat. Tapos biglang napaiyak ang lahat. Kaya kawawa talaga yung nagbenta ng kanyang mga properties. Lahat ng kanyang properties ay wala na. Kaya nung pinapanood ko siya ay talagang wala na talaga siyang magawa. Yan, nangingiyak-yak na lamang. However, a new crop of developers now at the help of Terraform Labs is not giving up on the project. Terraform Labs announced this week that it has acquired cross-chain analytics and data infrastructure provider Pulsar Finance. Yan, pero ang kagandahan dito, yung mga developers ng Terraform Labs ay talagang hindi sila sumuko. Talaga namang gumawa sila ng paraan para buhayin ang Luna. Kaya
Ngayon, siguro ay talagang awang-awa sila sa mga meron na rin po siguro silang mga konsensya. Yan, ako konsensya po siguro sila sa mga nabiktima rito or talagang nabiktima sa collapse. Kaya yan, gusto nilang muling buhayin ito. At sana nga kung pag nagtagumpay sila na buhayin ito ay sana hindi na ulit mauulit yung collapse na nangyari. Ang masama dito ay kung nakabalik ito, nakabangon at ayan, nagkaroon ulit ng collapse sa ikalawang pagkakataon. Yan po ang talagang matindi. Siguro ay dyan na po siguro talaga matutuluyan na hindi na makakabangon ang Luna. The recent acquisition will see Terraform Labs integrate Pulsar Finance solution into the popular Station wallet, which enables access to the Terra blockchain, with Pulsar Finance already supporting 96 networks in over 700 protocols. The integration is expected to bring some exposure to the Terra ecosystem. Ayan. Nakakuha po sila ng partnership dito kay Pulsar Finance Solution. Ayan, kaya maganda po ito. Nag-enable na po sila ng access sa kanilang Terra blockchain. Yan, yung kanilang popular Station wallet. Kaya yan, sinusuportahan na po ng Pulsar Finance ang 96 na networks at saka 700 na protocols. Kaya yan, dami po niyan. Additionally, the acquisition will see Pulsar Finance flagship solution, Pulsar Data, merge with the Terra Foundation. Ayan, with Pulsar Data, Terraform Labs estimates the developers building on Terra can save between $300,000 and $1 million, which would usually go into building data indexers. Developers can access such data-intensive infrastructure for free using Pulsar Data. Ayan, napaka-technical po ng pagkaka-explain dito. Pero ayan, ang masasabi ko po rito ay ayan, maganda po itong ongoing na development ngayon dito sa Terra ecosystem. Meanwhile, the acquisition will also see Pulsar Finance 20 plus employees merge with Terraform Labs. Ayan, hence, the Terra blockchain would have more talent and technical expertise in building users, applications, and protocol. Ayan, magkakaroon din po pala ng merging ang Pulsar Finance. Ayan, dito kay Terraform Labs. Kaya, ayan, ibig sabihin, mas maraming tao or empleyado, mas maraming utak ang gumagana, ay, ayan, mataas ang posibilidad na ito ay magbubunga ng tagumpay. Ayan, ang announcement ng Terra powered by Luna. Ayan, tungkol sa kanilang merging. And we are thrilled to announce that TFL has acquired Pulsar Finance, a leading cross-chain portfolio manager and data infrastructure provider. Ayan, in-acquire po pala nila Terra and Pulsar. Terra gains 56% in a week, including bump following acquisition. Terraform Labs' renaissance has led to positive momentum for the project's native coin Terra Luna. Notably, Terra Luna, also known as Terra 2.0, is different from Terra Classic or LUNC, the original Terra chain fork in the aftermath of the 2022 collapse. Ayan po pala yung pagkakaiba. Yung Luna na ito ay ito po yung version na 2.0. Ito po yung bago na linabas nila na token. Samantala yung LUNC ay ito po yung luma. Ito po yung naapektuhan sa collapse noong taong 2022. Ito yung talagang bumagsak. Yan. Siyempre kasama na rin nito yung stablecoin na si USTC. Yan yung ito yung kinikwento ko kanina tungkol kay LUNC. Pero pagkatapos ng collapse ay linabas po nila ang Luna, Terra 2.0. As the above coin market cap shows, the price of Luna has gained over 56% in the past week. The coin currently trades at $0.74, dropping from its $0.85 high reach following the Pulsar Finance acquisition news. The coin maintains a market cap of $427 million. Kaya yan, yung nagdulot po ng pag-angat ni Luna ng 56% ay yung Pulsar Finance acquisition na balita. Kaya yan ang nagaganap naman po rito sa ecosystem ng Terra. Ayan. Mukhang nagkakaroon naman po ng magandang positive development dito.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.